February na. Ibig sabihin, February na. Ibig sabihin, patapos na ang unang semestre ngayong school year 2023 to 2024. So, ano nga bang magandang pag-usapan ngayong episode na to? Teka, alam ko na! Finals exam na naman. Sa episode na to, matutunghayan natin kung paano nga bang paghahanda ang ginagawa ng ating kapwa ka-isko at iska. Yan ang ating aalamin. Ikaw, nabalitaan mo na ba? Basta usapang trendingan, sa loob at labas ng ating sintang paaralan, alam mo na dapat ang pupuntahan. Ako, si Lodi Simon, at ito ang PUP Trend TV. Like ko yan! Sa mga nakaraang episode, iba't ibang kwento ang natunghayan natin. Merong saya, excitement, at kilig. At ngayong episode, mas kikilalanin pa natin ang mga isko at iska dito sa ating sintang paaralan. Bago mag-final exam, tanungin muna natin ang kapwa natin ka-isko at iska kung anong paghahanda ang ginagawa nila bago mag-exam. So tara, alamin natin! Ang nararamdaman ko sa paparating na final exam medyo kabado pa ako dahil di pa ako nakakapag-review. Ako po kinakabahan kasi di pa talaga ako nagre-review masyado. Kinakabahan din po kasi hindi ko alam kung anong lalabas sa final exam. Usual feeling, syempre kinakabahan kasi sa buong semester dito na magkakaalaman kung may natutunan ka ba, kung nakinig ka ba sa prof mo, and kung may apply ka ba in real life situation. Ako personally, medyo mixed feelings pa ako dyan kasi pinaghalong excited pero kinakabahan. Wala pa akong review, hindi ko pa alam kung anong i-exam namin. Medyo excited kasi siyempre pagtapos ng final exam, bakasyon na. Hindi pa kasi ako nakakapag-review Bale, ang gagawin ko na lang dyan, magsusulat na lang ulit ako ng notes, then i-highlight ko na lang yung mga important information para hindi na ako mahirapan mag-review over basahin lahat ng mga notes ko. Ang paraan ko po para mag-ready sa final exam is sinisigurado ko po na less distraction sa mga ginagawa ko, and pinabawasan ko po muna yung mga na-stack up na gawain para a week before exam, focus na po talaga sa pag-review. Usually, pag may exam, hindi ako nagre-review like 1 week before the exam. Nagre-review ako 1 hour or 30 minutes before the exam kasi hinasanay ako sa ganong routine, and mas fresh siya sa isip mo kapag nag-e-exam ka na. And pagtapos mo alalahanin lahat, iwawaksi mo na siya, di mo na siya alalahanin pagtas ng exam. Siguro gagawa na lang ako ng index para sa mga terminologies tsaka concepts na gagawin ko para dun sa review ng finals. Bibilang ng notes at practice problems. Ang paraan ko para mabilis ko matandaan lahat ng nireview ko, bali sinasummarize ko yung mga lessons ko, bali step by step. Kung kunyari ay lesson 1, bali, isusulat ko muna lahat ng mga important information, then summarize ko yung mga meaning nila. Ako naman po, 1 week before exam, binabasa ko po muna mga reviewers and resources na binibigay sa amin sa exam. Then, para po matandaan ko lahat yon, siguro a day or 2 before na exam, minimemorize ko po lahat ng resources na binigay sa amin para po hindi po makalimutan. Usually, aside from memorization, ginagawa ko talaga, kinakausap ko yung sarili ko, and then I write the ideas and the information about the exam, and also sa mga past lectures na tinuro ng prof. Ginagawa ko kasi para mabilis ko matandaan yung mga nireview ko is gumagawa ako ng acronym ng mga words and terminologies, tsaka lagi kong binabalikan yung index na ginagawa ko. Kahit ko, binabalikan ko lang yung mga nasulat na, tapos inaalala kung ano ba yung talaga yung tinuro doon sa mga, kung anong araw, kung kailan. Ang plano ko para ma-manage yung stress or yung kaba ko bago mag-exam, wala. Kumbaga, chill lang. Pagdating naman sa stress, medyo neutral po ako dyan. Wala naman pong halong kaba pag mismo exam day na.
Kasi alam ko naman po sarili ko, pinagandaan ko. So, yun nga po, may halong excited din. So, yun po. Bago mag-exam, 30 minutes or 1 hour before ako nag-review kasama yung kaibigan ko. And then, kapag papalapit yung examination time, hindi ko na siya iniisip, hindi ko na siya inaalala. Usually, naglalaro ako ng badminton para yung stress ko, mailaan ko na lang sa badminton instead sa exam para pag nagsagot ka na, tuloy-tuloy na lang yung pag-answer mo. Ano lang, breathing exercise. Sa akin, mag-unwind muna bago mag-review. Nag-iinom ka? Ay, hindi ako uminom. Paano ko nga ba? Bali, isipin ko lang na kailangan kong pumasa kasi pag di ako pumasa, lilipat ako ng ibang course. So, bali, matatagalan na naman ako noon pagka ganon. Kailangan ko kasi matapos na maaga yung college ko. Pagtapos ng exam, inisip ko parati, ay, bawas gawain na to. Marami na akong pwedeng oras para sa sarili ko, ganun. So, palagi ko iniisip para ma-manage po yung stress ko during and after exam. Siguro, hindi ko alam kung usual na sagot to, pero siguro i-pressure mo yung sarili mo na makapasa sa exam and makakuha ng mataas na grades. Kasi kahit sabihin mong grades doesn't define you, at the end of the day, isa ka pa rin estudyante na binibigyan ng marka ng mga professor mo and pumapasok sa aralan bilang isang student and as an individual as well. Ako kasi tinitignan ko na lang yung kumbaga brighter side ng pagre-review ko. Tsaka kung ano man yung magiging resulta, tatanggapin ko na lang din agad para hindi na ako matagalan sa nararamdaman ko kung bumagsak man o pumasa. Sa akin, tinitignan ko na lang yung past course, tapos tinitignan ko yung ano yung na-improve ko, tsaka ano yung kailangan pang i-improve. Ganun pala yun. Dami ko natutunan sa ating ka-Isko at Iska. Biruy mo, 3 taon na ako dito sa PUP. Ngayon ko lang rin nare-realize lahat ng mga sinasabi nila. So, fast forward. Ito na ang pinakahihintay na araw ng mga ka-Isko at Iska. Di ko nga alam kung ito yung pinakahihintay na araw nyo. Pero ito na ang final exam. At mag-i-interview tayo ng mga estudyante kung ano nararamdaman nila pagkatapos nilang malampasan ang mga pagsubok sa loob ng classroom. Kaya tara! Okay lang naman. Kaya pa. Kinakaya. Okay naman po, kinaya. Medyo burnout na yun. Mamaya may defense pa kami. Okay naman. Medyo kinabahan ako nung nag-exam pero okay naman na yun. Kinaya naman. Hindi kami okay. Hindi na po okay. Ayaw na, charot. Sam naman is medyo ewan, magulo kayo. Mahirap siya. Mahirap. Hundred percent lumabas. Yung iba hindi, yung iba lumabas din naman. Meron kasi kami mga interviews and yung mga na-review ko naman is okay naman siya. Ano yung review? Ano yun? Kailangan pa ba yun? Walang nag-review. Joke lang. Meron naman. Pero, Lumabas, pero majority or mostly, hindi talaga. May mga lumabas pero minsan yung lumalabas, hindi ko na alam kung paano ko sasaluhin. sa mga test, medyo bumalik ko tayo doon. Pero okay naman, kinaya naman. Siyempre, mahirap. Programming ba naman? Ayun. Both, ganun. Kasi may iba nga na hindi lumabas, may iba na lumabas. Na-pressure. Nangayak-ngayak na. Oo, naluluha na ako kanina, nakaganon ako eh. Hindi ko na maintindihan kung ano yung binabasa ko kanina eh. Pero, naman, din, parang worth Kaya it na din. Kaya na hindi, gano'n. Masaya naman. Nag-enjoy kami sa prof namin. Yung ibang prof, okay naman sila. Parang chill lang. Yung iba talaga, binantayan talaga kami and separate yung mga Pupunta sa harap, pupunta sa gitna, pupunta sa likod. Like, paikot-ikot siya. Gano'n. Depende sa prof eh. No? Depende sa Iba-iba prof. nagbabawal. Iba-iba eh. Nakikita kami. So kung kami nagagawa ng paraan, kung kukopya kami. Hoy! Keme lang. Joke lang! Joke lang po. every after exam
exam, nagsa-celebrate na lang kami. Matutulog, magpapahinga kasi wala akong tulog. Kaka-review. Ayun. Matutulog lang ako, be. Yes, celebrate with friends, ayun. So ngayon kasi meron kaming project sa RVA namin. And mismo Feb 14 doon namin papanoorin sa isang place. Sabay-sabay. And yun yung pag-celebrate natin. Ano bang plano niyo? Parang org yung plano ko eh. Artworks after exams. Artworks after exam. Tsaka Marami yung kami mga kailangan iba pang requirements. follow-up na requirements. Gano'n. Congrats and good luck sa susunod na semester. Guys, kaya niyo yan. Matatapos din ang finals. Sana kayanin nyo guys. Let's go. So, padayon lang. After final exam, syempre alam ko lahat naman tayo pagod sa pagre-review. So, sana yung kaya namang magpahinga after exam yung mga walang kailangan gawin. Gamitin yung 2 weeks, I think, na bakasyon para makapag-rest naman. Kasi deserve natin yan. In addition, siguro, gusto ko sabihin sa kanila na be proud of them sa sarili nila. Kasi, syempre, ginawa mo yung best mo during the exam. So, deserve mo yung mga bagay na pwede mong planuhin gawin ngayong function. Huwag niyo lang sasayangin yung time na meron kayo na rest. Kasi, kailangan din natin ng rest, hindi yung pwede. Hindi naman puro ano lang tayo, work lang. Siyempre, deserve din natin ng final. Hay, sa wakas! Tapos na rin ang finals exam. Tama kaya mga sinagot ko? Maiba tayo. Ngayong pagtatapos ng episode na to, nalaman natin kung paano nga ba naghahanda sa finals exam ang ating mga isko at iska. May mga nagsabi na magre-review, magte-take down ng notes, at aalalahanin lahat ng mga tinuro ng prof. At nalaman rin natin kung paano sila magse-celebrate after ng finals exam. Ang iba sabi magpapahinga, matutulog, mag-e-enjoy, magta-travel. Sana all. Bago magtapos ang episode na to, magbibigay muna ako ng isang maikling quote. Enjoy while learning. Di ko alam kung tama yung grammar na yun, pero hanggang dito na lang. Ako si Lodi Simon at ito ang PUP Trend TV. Power. Peace.